Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming aming kwento. Bagong kasal lang kami ni Ricky noon, kaya naman ang samahan namin ay singtamis pa ng asukal. Itinira niya ako sa bahay ng mga magulang niya dahil nagpapagawa pa lamang si Ricky ng bahay sa compound nila. Hindi naman kalakihan ang pinagagawa niya pero sapat na yon para sa isang maliit na pamilya. Mas inuna kasi akong pakasalan ni Ricky kaysa sa bahay dahil excited na daw siyang mapalitan ng apelyido ko at matawag na pag-aari niya na ako. Isang araw ay nakilala ko ang asawa ng kapatid ng mister ko. Sa unang tingin ay alam ko na ang ugali niya. Hanggang sa dumating ang araw na nakita ko ang tunay niyang pagkatao dahil sa mga imbento niyang kwento tungkol sa akin. Meron din siyang kinuhang pag-aari ko at yun ang magiging dahilan ng pagbagsak niya. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Risa. Isang asawa ng tanging gusto lang ay lumabas ang katotohanan. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron po tayong mga bagong mga videos. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hindi ako makapaniwalang kasal na tayo. Hindi ba parang masyado tayo nagmadali? Hindi naman, mahal. Wala naman sa tagal ng pagiging magkasintahan yan eh. Nanggaling ang pagmamahal ko dito sa puso. Ang corny mo talaga. Kaya talagang napa-oo ko sa'yo eh. Totoo naman, di ba? Bakit ko pa patatagling kung sigurado na ako sa'yo? Alam mo namang ibang kuryente ang nararamdaman ko simula nung nakilala kita eh. Teka, tama na nga yan. Binobola mo pa ako eh. Misis mo na nga ako. Basta mahal, sa akin ka lang ah. Kahit na ano bang mangyari, hindi mo ko iiwan. Pangako mo? Pangako ko yan. Nagsumpa na nga tayo sa harap ng Diyos, di ba? Nahihiya din ako sa mga magulang mo dahil dito muna tayo makikituloy. Pwede bang umupa na lang tayo? Okay lang yan. Saka mas masaya kapag marami tayong kasama sa bahay. Lalo na wala naman tayong mga anak. Nagpaparinig ka na naman dyan. Huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng isang anak. Isang anak lang? Biro lang. Siyempre, kung ilan ang gusto mo ah. Pinagpahinga ko na muna si Ricky habang ako'y nag-aayos ng mga gamit namin, kabanong. Sa susunod na araw na lang namin bubuksan ang mga regalo dahil nakaramdam na rin ako ng antok noon. Kinabukasan ay maaga akong ginising ni Ricky para pumasyal sa compound nila. Meron silang mini garden saka magandang view na ang tabi ay mga palayan. Talagang nakaka-relax kung pagmamasdan. Nalimutan ko naman sa kwarto ang simpleng regalo sa biyanan ko. Alam kong magugustuhan niya yon dahil hindi biro ang presyo noon at isang antigong gamit yon. Mahal, nalimutan ko yung regalo ko kay mama mo. Mama ko? Mama na ang tawag mo sa kanya. Huwag ka nang mahiya, no? Naiilang pa kasi ako eh. Di ba hindi pa naman tayo ganun katagal pero nagpakasal na tayo kaagad? Siyempre ganun talaga kapag true love, mahal. Hindi ka na bago rito. Legal na mag-asawa na tayo. Sandali lang pala, kukunin ko lang yung regalo ko sa mama Ay, kay mama pala. Mabilis ko naman binalikan sa kwarto ang simpleng regalo kay mama. Yun ay isang antigong salamin na pamana ng lola ko. Ang salamin na yon ay may frame na gawa sa itim na kahoy at parang may ukit ng baging na gumagalaw. Mahalaga ang salamin na yon sa akin. Kaya naman yun ang ibibigay ko kay mama dahil siya ang nanay ng napangasawa ko.
Papasok na ako sa kwarto noon nang nakita ko ang asawa ng kapatid ng mister ko, si Ate Rona. Hindi niya ako binati noon pero tiningnan niya ako simula ulo hanggang paa. Hello po, kumusta po? Hindi tayo magkaibigan para magkamustahan. Pasensya na po ate. Hindi ko gusto ang aura mo. Bakit ikaw pa ang napangasawa ng bayaw ko? Mukha kang tamad. Ay hindi naman po, marunong pa rin naman po ako sa gawaing bahay. Ganun ba? O sige, ikaw na mamaya ang maglinis sa balcony. Saka diligan mo na rin yung mga halaman ni mama. Sa'yo ko na ipapasa ang mga gawain ko, total, mukha ka namang muchacha. Inirapan pa ako ni Ate Rona bago siya umalis. Ang maldita naman ng bilas ko na yon. Paano kaya natatagalan ni Kuya Ray yun? Hindi ko na lang siya inintindi, kaya pumasok na ako agad sa kwarto para hanapin ang salamin. Nang nakita ko na yon, ay bumalik ako sa mini garden pero wala nang asawa ko doon. Nakita ko naman si Mama na nagkakape sa balcony habang kumakain ng tinapay. Good morning po, Mama. Magandang umaga rin, Iha. Nag-almusal ka na ba? Saluhan mo na ako rito. Nagkakape ka ba? Hindi po, Mama. Salamat po sa pag-alok nyo. Nakita niyo po ba si Ricky? Oo, Iha. Nasa kusina siya. May iluluto raw siya eh. Mama, pasensya na po sa munting regalo ko. Para sa inyo po ito. Nag-abala ka pa, Iha. Para saan naman ito? Sa pagpapatuloy niyo po sa amin dito sa bahay niyo. Pasensya na po. Bakit ka humihingi ng pasensya, Iha? Bahay din ni Ricky ito. Asawa ka niya, kaya bahay mo na rin ito. Pero salamat dito sa regalo mo, ha? Ang ganda. Mukhang luma, pero maganda ang disenyo. Antigong salamin po kasi yan. Kapanahunan pa po ng nanay ng lola ko yan eh. Ay talaga? Bakit binigay mo sa akin? Mukhang importante sa'yo ito ah. Importante na rin po kayo sa akin at saka mahilig po ako mangolekta ng mga antigo na gamit. Ang kwarto ko sa Iloilo, punong-puno po ng mga antigo na gamit. Sigurado ako mahal ang mga presyo ng mga antigo na gamit mo. Yung iba po may kamahalan, namana ko po kasi ang ganito sa lola ko. Yung ibang gamit ko rin po galing sa kanya at marami ng pinagdaanan. Ang galing naman. Ang bata mo pa pero antique collector ka na. Salamat po, Mama. Sana po nagustuhan niyo ang munting regalo ko sa inyo. Ay naku, napakaganda talaga nito. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong antigong gamit. Baka sa mukha ni Mama ang saya, kaya napangiti na lamang ako noon. Dumating na din ng asawa ko na may dalang pagkain. Nagluto pala siya ng almusal namin. Sabay-sabay na kaming kumain noon. Anak, hindi mo naman nasabi sa akin na antique collector pala ang asawa mo. Hobby niya lang yun, Ma. Hindi rin po kasi interesado si Ricky sa mga antique na gamit. Hindi niya talaga hilig yan dahil ang gusto niya mga gamit yung latest. Parang ang spoiled ko naman nun, Ma. Hindi naman sa ganun. Wala lang akong taste sa mga antigong gamit pero tingnan mo, Ma. Yung napangasawa ko ay isang antique collector. Kaya nga itinadhana talaga kayo para sa isa't isa. Masaya kaming natapos na kumain ng oras na yon, Kabanong. Ako na lang ang naiwan sa mesa dahil pumasok na ang mister ko para maghugas ng plato at si Mama naman ay pumasok na rin para maligo. Di ko naman inaasahan ang pag-upo ng bilas ko doon sa harapan ko. Ang saya nyo kanina. Anong pinag-uusapan nyo? Wala naman masyado. Nagpapatawa lang si Ricky kanina sa mama niya. Ano yung binigay mo kay Mama? Sip-sip mo naman. Unang araw mo pa lang dito sa bahay ah. Simpleng regalo lang yun kay Mama. Hindi naman ako sip-sip eh. May paganong ka pa. Ang tawag doon, sip-sip. Kinukuha mo lang ang loob ni Mama eh. Hindi naman sa ganun ate. Grabe ka naman magsalita. Hinusgahan mo na ako agad. Sa itsura mo pa lang mukha ka ng sip-sip.
Di bale, hindi mo naman makukuha ang loob niya dahil matagal na ako dito sa bahay. Saka malapit ang loob niya sa akin. Ayos lang naman yun, ate. Walang problema naman doon. Saka hindi naman ako nagpapagood shot kay mama. Paggalang lang yun dahil pinatuloy niya kami rito. Ang sabihin mo, gusto mong makuha tong bahay kaya nagbibida-bida ka. Tama, di ba? Hindi po totoo yan, ate, ha? Saka wala naman akong balak dito sa bahay eh. Dahil nagpapagawa na ang asawa ko ng sariling bahay namin. Sariling bahay? Ay, kailan pa matatapos yon? Next year? Ang mahalaga, ate, meron na kaming naumpisahan. Kayo po, 5 taon na kayo nakikisilong sa bahay ni na mama. Aba, sumasagot ka pa, ha? Kabago-bago mo pa lang dito. Hindi mo yata kilalang kinakalaban mo. Wala naman akong kinakalaban, ate. Ikaw lang ang nagbibigay ng masamang kahulugan. Saka hindi mo pa nga ako kilala pero hinuhusgahan mo na ako agad. Oo, talaga. Saka may karapatan ako para husgahan ka. Nakaramdam ako ng matinding inis sa mga sinabi ni Ate Rona. Nag-walk out na ako sa kanya habang nagsasalita siya noon. Baka ano pa kasi ang magawa ko sa kanya kung sakaling nagkasagutan pa kami doon. Saka ayaw ko ng stress lalo na bagong kasal pa lang kami. Pumasok na lang ako sa kwarto at saka humiga. Bigla naman pumasok si Ricky sa kwarto namin. Oh, anong ginagawa mo dito, mahal? Kanina pa kita hinahanap eh. Bigla ka kasing nawala dun sa labas. Bakit gano'n ang misis ng kuya mo? Ang judgmental naman masyado. Unang araw pa lang natin dito pero kung pagsalitaan niya ako, parang sampid lang ako dito sa bahay. O sige, sasabihin ko kay kuya para mapagsabihan niya yung asawa niya. Hindi, sige, wag na. Mamaya maging issue pa ako dito sa bahay eh. Ayos lang yan, mahal. Saka ayaw kong ganun ang trato niya sa'yo, no? Wala ka namang ginagawang masama eh. Pasensya ka na, mahal ah. Ang bilis ko mainis ngayon. Siguro magkakaroon ako ng dalaw. Ha? Wag naman sana, mahal. Hindi pa nga tayo nag-honeymoon eh. Hindi ko alam kung bakit ganun ang trato sa akin ng bilas ko o ganun na talaga siya, Kabanong. Nakakainis ang ugali niya. Kung sakaling mabubuntis ako, ayaw ko siyang paglihian. Umalis din naman kagad si Ricky pagkatapos naming mag-usap. Malamang ay kakausapin niya ang kuya niya dahil sa inasal ni Ate Rona sa akin. Habang nasa kalagitnaan naman ako ng tulog ng tanghali, ay nagising ako sa mahinang kaluskos na galing sa ilalim ng kama namin. Akala ko'y daga lang pero biglang tumigil ang tunog at napalitan ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Ate Rona. Bumulong siya nang hindi ko maintindihan na lingwahe kaya napabalikwas ako noon. Pero hindi ako makagalaw na mga oras na yon. Sa dilim ay nakita ko si Ate Rona na nakatayo sa harapan ko. Ang itsura niya ay unti-unting nagbago at naging isang matandang babae. May sira-sirang ngipin. Mahaba ang mga kuko at namumula ang mga mata habang nakatitig sa akin. Lumingon naman ako kay Ricky noon pero laking gulat ko nang makitang wala na siyang mukha. Pinilit kong sumigaw noon pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Unti-unti ay nakaramdam na ako ng pagkaparalisa dahil hindi na ako makagalaw. Hanggang sa bigla naman akong nagising dahil sa malakas na sampal ng asawa ko sa akin. Mahal, binabangungot ka. Napanaginipan ko si Rona. Anong panaginip mo? Nakakatakot ang itsura niya. Mukha siyang witch. Baka masyado ka lang nag-iisip, mahal, sa nangyari kanina. Sige, huwag ka mag-alala. Nakausap ko na si kuya at pagsasabihan daw niya si Ate Rona. Mahal, paano kung totoo ang panaginip ko? At sa'yo na yun. Anong gagawin natin, mahal? Hindi pa naman tayo pwedeng lumipat dahil hindi pa tapos ang pinagagawa natin na bahay. Kung umupa na lang muna tayo kahit maliit lang. Mahal, hindi praktikal yun. Lalo na may pinagkakagastusan din tayo. Saka, ayaw ko umasa kina mama. May asawa na ako. Hindi ako kagaya ni kuya na
Gugustuhin niyang nakasandal lang kay mama. Napahinto ko sa sinabi ng mister ko noon. May point naman siya. May kakaiba akong nararamdaman doon sa bahay na yon dahil unang araw pa lang namin ay masamang panaginip kagad ang naranasan ko. Iniisip ko na lang din ng mga oras na yon na nasobrahan yata ako sa stress. Lumabas na muna kami ni Ricky ng kwarto at tumambay sa balkon. Risa, pasensya ka na sa inasal nitong asawa ko Ganyan lang talaga siya Oo Sisi. Sinusubukan ko lang naman ang pasensya mo pero nagsumbong ka naman agad sa mister mo. Ikaw talaga. Minsan banding tayo ha. Oh, kita mo na mahal, binibiro ka lang pala ni Rona. Pero Ate Rona, huwag masyadong biro Hindi rin naman magandang unang bungad mo sa bisita Ganun ang pakikipag-usap mo. Lalo na sa asawa ko kung kausapin mo. Lalo na asawa ko yung kausap mo. Pasensya ka na rin. Akala ko kasi totoo yung mga sinabi mo sa akin kaya dinamdam ko tuloy. Hindi naman ako sanay na may kumakausap sa akin ng ganun. Hayaan mo, minsan banding tayo sis. Oh, ayan Bati-bati na ang lahat Wala na mag-aaway Be, hindi naman kami nag-away. Biruan lang yun. O siya, sige na, inumin nyo na yung tsaa na ginawa ko. Masarap yan, pamparelax. Kailangan mo yan, Risa, dahil napagod ka rin nung isang araw sa kasal nyo. Habang nagtatawanan kami sa balkon, ay napansin ko ang masamang tingin sa akin ni Ate Rona. Hindi ko na lang pinag-aksayahan ng oras yon dahil baka ganun lang talaga siyang tumingin. Ilang oras ang lumipas ay nagsipasukan na sila sa loob ng bahay. Kaming dalawa na lang ni Ate Rona ang naiwan sa balkon. Ikaw naman sis, nagsumbong ka pa sa mister mo? Nakakatawa ka talaga. Pasensya ka na po ate, akala ko kasi talaga totoo na yung mga sinasabi mo sa akin. May konti doon, totoo. Biro lang baka mamaya magsumbong ka na naman. Pasok na ako sa loob at maghahanda pa ako ng hapunan Tulungan na kita ate. Hindi na, mag-relax ka lang dyan. Hayaan mong pagsilbihan kita. Habang nakaupo ko sa balkon at pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, ay biglang umihip ng malamig ang hangin. Naalala ko ang tingin ni Ate Rona ng mga oras na yon. Matalim na parang gustong hiwain ang pagkatao ko. Tuwing sinasabi niya noon na biro lang, ay hindi ko nakikita na tumatawa ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang oras, ay bumalik na si Ate Rona sa balkon at binigyan ako ng mango juice. Matamis yun, pero sa dulo ng lasa ay may kakaibang pait. Pagkapasok ni Ate Rona sa loob ay nag-umpisang sumakit ang sikmura ko. Hindi yun ordinaryong sakit ng tiyan. Parang may mga karayom na unti-unting tumutusok mula sa loob. Bumalik muli sa balkon si Ate Rona noon. Alam mo Risa, masyado ka malapit sa mister mo. Sumbongera ka pa. Anong ibig mong sabihin ate? Akala ko ayos na tayo. Tayo? Ayos ba tayo, Sisi? Bakit mo ginagawa sa akin ito? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala kang kasalanan sa akin, pero kaagaw. Oo. Ano bang ibig mong sabihin, Rona? Sinubukan kong tumayo noon kabanong pero wala na akong lakas dahil nanghihina na ang mga binti ko. Sa pagitan ng paglabo ng paningin ko ay nakita ko siyang may hawak na maliit na manika na gawa sa itim na tela. Ito ang tinatawag naming katarungan. Sabi mo kanina akala mo totoo ang sinasabi ko? Ngayon sisiguraduhin kong totoo ang mararamdaman mo. Aray! Ang sakit! Aray! Huwag ka mag-alala. Magaling ako magtago ng sikreto. Sasabihin ko lang sa kanila na bigla kang nahimatay dahil sa pagod. Walang maniniwala sa'yo dahil sa pamilyang ito, ako ang paborito at ikaw lang ang panggulo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ng manika sa kanya ipinasok ang karayom sa tiyan nun. Isang matinding kurot ang naramdaman ko ng mga oras na yon, kabanong.
Napasigaw ako noon pero walang boses na lumalabas. Iniwan niya akong nakahandusay sa balkon at namimilipit sa sakit na walang medikal na paliwanag. Sa dilim ng gabi, habang naghahanda na siya ng hapunan, ay unti-unti na akong pumikit. Doon ko napagtanto ang tunay na katauhan ni Ate Rona. Isa siyang mangkukulam. Kinabukasan ay nagising na lang ako na katabi ko na si Ricky pero hindi siya nakahiga sa tabi ko. Kung hindi ay hawak niya ang kamay ko at nakayuko ang ulo niya sa kama habang natutulog. Nagising naman siya kagad nang tinanggal ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Mahal, anong nangyari sa'yo? Ano na bang pakiramdam mo? Ang sakit ng ulo ko, mahal. Ano ba nangyari? Bakit pa ganyan ka matulog? Paglabas ko ng balkon kagabi, nakita na lang kita na nakahiga at walang malay. Kaya nag-alala ako sa'yo. Masama bang pakiramdam mo, mahal? Masakit lang yung ulo ko pero wala akong matandaan kung bakit ako nahimatay. Siguro, sa pagod lang yun. Teka, eto mahal oh. Uminom ka na muna ng tubig. Bumangon na nga ako noon dahil 7:00 na ng umaga, Kabanong. Masakit pa rin ang ulo ko kaya napagpasyahan kong uminom ng malamig na tubig. Pagkapasok ko sa kusina ay nadatnang ko si Ate Rona na masiglang nagluluto ng sinangag at tuyok. Ang bango ng pagkain na parang humahalimuyak sa buong bahay. Gising ka na pala, Risa. Tinawag kong mister mo kagabi dahil mahimbing ka nang natutulog sa balkon kagabi. Salamat. Hindi ko rin maalala bakit sinasabi ni Ricky na nadatnan niya raw ako doon na nakahiga at walang malay. Baka sa sobrang pagod mo lang yun. Anong kailangan mo dito? Nagugutom ka na ba? Hindi. Kukuha lang ako ng malamig na tubig. Ang sakit kasi ng ulo ko hanggang ngayon. Sige, kumuha ka na lang dyan sa ref ng tubig. May yelo din dyan. Sobrang sakit pa rin ang ulo ko simula nang nagising ako nung umaga. Hindi ko rin maalala ang nangyari sa akin nung gabi. May naramdaman naman akong mahinang kurot sa tiyan ko ng sandaling oras na yon. Pagkabukas ko naman ng ref, ay biglang bumaliktad ang sikmura ko. Dahil imbis na malamig na pitsil ang nakita ko noon, ang tumambad sa akin ay isang maliit na manika na merong nakatusok na karayom sa bahagi ng ulo at tiyan nun. Rona? Ano to? Hindi mo ba naaalala ang nangyari kagabi? Witch ka! Mangkukulam ka! Anong ginawa mo sa akin? Ano naman? Magsusumbong ka ba ulit sa asawa mong mamas boy? Itigil mo na to, parang awa mo na. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Ano bang gusto mo sa akin? Sinabi ko naman na sa'yo ang gusto ko di ba? Hindi naman ako nakikipagkumpetensya sa'yo Saka hindi kami titira dito sa bahay ni Mama. Kaya nga kami nagpapagawa ng bahay para magkaroon kami ng sarili. Bahay? Akala mo ba hahayaan kita makatira sa compound na to? Hindi ako naniniwalang wala kang intensyon sa lupain nila. Kilala ko ang mga kagaya mo. Parehas lang tayo. Ano bang pinagsasasabi mo, Rona? Hindi ko haangkinin ang mga lupain nila. Mahal ko si Ricky kaya ako siya pinakasalan at hindi yun dahil sa yaman o mga lupain nila. Plastikada! Walang maniniwala sa'yo! Bigla ko namang narinig ang asawa ko na tinatawag ang pangalan ko. Pagkakataon ko na yon para sabihin kay Ricky ang pakay ni Ate Rona sa pamilya nila. Saka ang pagkatao niya bilang isang masamang mangkukulam. Mahal, nandito ako sa kusina. Pumunta ka rito. Kahit magsumbong ka sa mamas boy mong asawa, hindi siya maniniwala sa'yo. Mahal, may kailangan kang malaman. Isang mangkukulam yung hipag mo. Sigurado ko, tignan mo yung ref na yun Bakit, mahal? Wala namang kakaiba dito sa loob ng ref Ayos ka lang ba talaga? Meron dyan. May nakita ako maliit na manika dyan. May nakatusok na karayom sa ulo at tiyan. Mahal,
magpahinga ka na nga muna sa taas. Baka kulang ka lang sa tulog o pahinga. Ate Rona, pasensya ka na sa inasal ng asawa ko ah. Pagsasabihan ko na lang siya kapag nasa tamang wisyo na siya. Ayos lang, Ricky. Pagpahingahin mo na siya, baka kulang din siya sa pahinga. Hindi naniwala sa akin ang asawa kong si Ricky Cabanong. Para sa kanya ay pagod lang ako at guni-guni ang lahat. Dahil sa paningin niya ay mabuting hipag si Ate Rona. Tahimik naman na umalis si Ricky noon at naiwan kaming dalawa ni Rona sa kusina. Akala mo ba maniniwala sa'yo ang asawa mo? Inayos ko na ang lahat bago ka pa man makapagsalita. Itigil mo na to, parang awa mo na. Nakikita mo ba ang laman ng bote? Yang langaw naman ang ipararanas ko sa'yo. Ano bang ginagawa mo sa akin? Pati kami mag-asawa, pinag-aaway mo pa. Itigil mo na, pakiusap ate. Simula nang dumating ka dito sa bahay, ang atensyon ni Mama ay nasa iyo na. Hindi na ako kinakausap ni Mama dahil sa'yo. Normal lang naman yon dahil kinikilala ko ni Mama. Lalo na bago lang ako rito sa bahay. Normal? Walang normal sa pag-agaw mo sa lahat ng atensyon dito. Ang lahat ng nararanasan mong sakit at away niyo ni Ricky ay simula pa lang. Tikman mo ang bagsik ng aking mga alaga. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mama sa kusina. Agad na nagbagong itsura ni Ate Rona noon. Mula sa pagiging malupit ay bigla itong nagmukhang mabait na tupa. Kunwari ay tinutulungan niya pa ako na tumayo mula sa pagkakaluhod ko. Dahil yon sa kirot ng tiyan ko na kagagawa naman ni Ate Rona. Oh, anong nangyayari dito? Risa, bakit ka nakaluhod sa sahig at namumutla? Anong ginawa mo sa kanya, Rona? Naku, Mama, mabuti na lang at dumating kayo. Bigla naman pong nahilo si Risa. Sinasabihan ko nga po na magpahinga na muna dahil baka kung ano-ano na naman ang nakikita niya gaya ng sinabi niya kay Ricky kanina. Ma, hindi po. May sinasabi si Ate Rona sa akin yung tungkol sa... Risa, anak. Nag-aalala na rin ako sa iyo. Sabi ni Ricky may nakita ka raw na maliit na manika sa rep. Nagpapatayo kayo ng bahay, baka masyado ka lang nag-overthink. Halika na, tumayo ka na dyan at ihahatid na kita sa kwarto mo. Rona, kumuha ka na mainit na tsaa para sa bilas mo. Opo, Mama. Gagawa po ako ng espesyal na tsaa para sa kanya. Yung talagang makakapagpatahimik sa kanya. Pagkasabi ni Ate Rona noon ay nakita ko siyang umismid ng ngiti. Habang inaalalayan ako ni Mama Pakyat ay naramdaman kong muli ang pagkirot ng aking tiyan. Sa bawat takbang ko noon ay parang may munting kuko na kumakalmot sa loob ko. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang isang itim na langaw na paikot-ikot sa basong hawak ni Ate Rona. Alam kong hindi tsaa ang ibibigay niya sa akin kung hindi ang susunod na yugto ng kanyang sumpa. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakasunod na kagad si Ate Rona sa kwarto at dahan-dahan niyang inilapag ang mainit na tsaa sa tabi kong mesa. Heto na ang tsaa mo, Risa. Inumin mo na habang mainit pa para mahimasmasan ka. Hindi, ayoko inumin yan. Itapon mo yan at lumabas ka na dito sa kwarto ko. Risa, huwag kang ganyan sa ate mo. Bigyan mo siya ng respeto dahil mas nakatatanda siya sa'yo. O siya, maiiwan ko na kayong dalawa at aalis na ako. May labas kami ng mga amiga ko. Pinagmasdan ko ang tsaa na itinabi sa akin ni Ate Rona. May kakaibang amoy yun na parang amoy ng basang lupa at bulok na dahon. Napansin ko rin ang mapanuring tingin ni Ate Rona noon na parang naghihintay sa paglago ko. Nabago ang atensyon namin sa isa't isa nang biglang napasigaw si Mama dahil nawawala ang antigong salamin na ibinigay ko sa kanya. Sandali, nasaan ang antigong salamin na binigay mo sa akin, Risa? Dito ko lang yun nilagay sa loob ng bag ko Inayos ko pa yun bago ako umalis sa kusina. Po? Sigurado po kayo, Mama? Mahalaga po yun dahil pamana po sa akin yun ng lola ko. Naku, Mama. Baka naman kinuha din ni Risa sa inyo yun dahil mahalaga sa kanya ang bagay na yun.
Hindi ma, wala akong ginagalaw sa bag nyo. At hindi ko kukunin sa inyo yon. Importante sa akin yun at importante rin kayo sa akin. Kaya binigay ko sa inyo yun. Ikaw Ate Rona, wala ka ba nakita kanina sa kusina? Naiwan ka doon dahil nagtimpla ka ng tsaa. Anong malay ko sa salamin mo? May salamin naman akong sarili, saka hindi malikot ang kamay ko. Hindi ko na napigilan ang galit at kaba sa dibdib ko noon, Kabanong. Habang nagpapanggap si Rona na nag-aalala, ay nakita ko ang pag-umbok ng antigong salamin sa bulsa ng kanyang apron. Mama Aida, wag po kayo maniwala sa kanya. Hindi po ako nawawala sa wisyo. Ate Rona, ilabas mo na sa bulsa mo. Ano ba pinagsasasabi mo, Risa? Masyado ka na talagang nagdedeliryo. Hindi mo pa rin ba iniinom ang tsaa? Kaya kung ano-anong nakikita mo eh. Nakita ko ang salamin sa bulsa mo. Ma, ninakaw niya ang binigay ko sa inyo para lalo niyo akong pag-isipan ng masama. Risa, anak, bitiwan mo na ang bilas mo. Rona, ipakita mo sa kanya ang bulsa mo para matapos na ang usapang ito at makapagpahinga na si Risa. Sige po, Mama. Para lang mapatunayan ko na ang manugang nyo tuluyan na nga nasisiraan ng bait dahil sa pagod at pagpapatayo niya ng bahay. Dahan-dahang kinapkap ni Ate Rona noon ng kanyang bulsa. Sa isang iglap, parang nagiba ang hangin sa loob ng kwarto ko. Naging malamig at mabigat. Nang inilabas niya ang kanyang kamay, ang bumungad sa amin ay hindi antigong salamin, kung hindi ay isang tumpok ng patay na langaw at itim na buhangin. Diyos ko! Ano yan, Rona? Ma, hindi ko po alam. Inilagay ni Risa to sa bulsa ko kanina habang hindi kayo nakatingin. Ito siguro ang dahilan kung bakit siya nagpupumilit para makita nyo ang nilagay niya sa bulsa ko. Hindi totoo yan, ate! Wala akong nilalagay dyan sa bulsa mo. Yan yata ang ginamit mo sa paggawa ng tsaa kaya gano'n na lang ang amoy nun. Napatulala ako noon dahil alam kong antigong salamin ang nakalagay doon sa bulsa niya. May napansin akong pamilyar na kislap na mga oras na yon. Ang sakit ng tiyan ko kanina ay biglang nawala at naging normal ulit ang pakiramdam ko. Risa, totoo ba ito? Ikaw ba ang may dala ng mga bagay na yan dito? Rona, tawagin mo si Ricky at kailangan nang dalhin sa mental hospital o sa simbahan ng babaeng ito. Sige po, Mama, tatawagin ko lang po sandali. Ma, hindi po ako baliw. Huwag po kayo maniwala kay Ate Rona. Pakiusap po. Mabilis na umakyat ang asawa ko patungo sa kwarto namin. Hinihingal at bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Pero nung nakita niya ang mga itim na langaw sa sahig at ang panginginig ko, ay napalitan ng matinding inis ang pag-aalala niya sa akin. Ano na naman kaguluhan to, Risa? Hanggang kailan mo ba gagawa ng kwento si Ate Rona? Pati si Mama, dinadamay mo pa sa mga guni-guni mo eh. Ricky, anak, tingnan mo ang mga bagay na ito sa sahig. Sinabi ni Ate Rona mo na galing daw ito sa bulsa niya, pero ang asawa mo ang naglagay. At ang salamin, ang antigong salamin na bigay ni Risa ay bigla ring nawala. Ricky, natatakot na ako sa asawa mo. Gusto ko lang naman siyang alagaan at bigyan ng tsaa. Pero pinagbintangan niya ako magnanakaw at kung ano-anong itim na mahika ang ibinibintang niya sa akin. Baka saktan niya na ako sa susunod. Ate Rona, pasensya na talaga. Pagod lang si Risa sa nagdaan naming paghahanda sa kasal at sa pinagagawa naming bahay iniisip niya rin. Ma, ibaba niyo na muna si Ate Rona at ako nang bahala kay Risa. Nang makalis na sila Mama noon, ay naiwan na lang kaming mag-asawa doon sa kwarto. Ang katahimikan ay parang mas masakit pa kaysa sa kagat ng barang sa aking tiyan. Risa, pwede ba mahiya ka naman? Si Ate Rona na nga ang nag-aasikaso kay Mama rito. Siya pa ang pagdidiskitahan mo. Alam mo bang simula kaninang umaga naging praning ka na? Itigil mo nga itong mga kwento tungkol sa kulam at salamin. Nakakayakin na Mama Kakalipat lang natin dito Ricky, mahal, maniwala ka sa akin. Nakita ko ang salamin sa bulsa niya. Ginagamit niya yon laban sa akin. Hindi mo ba nakikita? Pinag-aaway niya tayo dahil inggit siya sa atin. Ang nakikita ko lang ay ang asawa kong unti-unting nababaliw.
Huwag mong isisi kay Ate Rona ang sarili mong insecurities ha. Pwede ba simula ngayon? Ayaw ko nang makarinig ng kahit anong bintang laban sa kanya. Kung hindi ka titigil, baka mas mabuting dun ka na muna sa inyo hanggang sa hindi ka bumabalik sa katinuan. Iniwan ako ng asawa kong luhaan sa sahig, Kabanong. Ilang minuto ang lumipas ay nakarinig ako ng mahinang hagikik mula sa kwarto nila Ate Rona. Nagdiriwang na siya dahil unti-unti na niyang nasisira ang aking buhay gamit ang kanyang maitim na kasinungalingan. Hindi ako nakatulog nung gabing yon dahil sa bigat ng dibdib ko. Habang nakahiga ako sa aming kwarto ay nakarinig ako ng nakakapangilabot na tili mula sa kabilang kwarto. Ang kwarto nila Ate Rona. Malakas ang sigaw ni Ate Rona noon at humihingi siya ng tulong. Mabilis na bumangon ang asawa ko noon at tumakbo sa silid nila Ate Rona, kaya sumunod na lang ako. Nanginig ang buong katawan ko. Pagkabukas ko ng pinto, ay bigla kong naduwal sa nakita ko. Si Ate Rona ay nakahandusay sa sahig at namimilipit. Mula sa kanyang bibig ay may lumabas na mga itim na pakpak ng langaw at itim na buhangin. Ang kanyang braso ay may mga mahabang kalmot na parang gawa ng masamang elemento. Si Risa, nakita ko siyang bumubulong sa tapat ng pinto natin kanina. May hawak siyang maliit na manika. Hindi totoo yan. Mahal, di ba kanina pa tayo tulog? Paanong bubulong ako sa pinto nyo? Totoo ba? Totoo ba, Risa? Mahal, ako naman ang paniwalaan mo, pakiusap. Ako ang asawa mo. Maniwala ka naman sa akin kahit ngayon lang oh. Hindi ko yan magagawa. Nanlaki mga mata ko sa mga pinagsasasabi ni Ate Rona tungkol sa akin. Alam kong sarili niyang gawa yon para magmukhang siya ang biktima ng barang. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, ay may nakita si Mama sa paanan ko. Isang maliit na manika na gawa sa basahan na punong-puno ng karayom. Diyos ko, Risa! Hayop ka! Hindi ko akalain na ang manugang na itinuring kong anak ay isang mangkukulam. Nilason mo ang isip ng anak ko. Ngayon pati ang buhay ni Rona ay kukunin mo. Tama na, Risa. Hindi ko na kayang tiisin na kasamaan mo. Akala ko pagod ka lang pero demonyo ka pala. Lumayas ka na sa bahay na ito. Ngayon din. Ricky, mahal, maniwala ka sa akin. Pakana niya lang ang lahat ng ito. Ginamit niya ang itim na mahika para magmukhang ako yung may gawa. Nagmamakaawa ko sa asawa ko noon para paniwalaan niya ako pero kinaladkad niya ako palabas ng pinto kahit na malakas ang ulan. Bago tuluyang sumara ang pinto, lumingon ako sa itaas. Nakita ko si Ate Rona na nakatayo sa bintana at wala ng insekto sa bibig niya. Hawak niya ang antigong salamin at may suot na mapanirang ngiti. Doon ko napagtanto na nakuha niya na ang lahat. Ang asawa ko, ang biyenan ko, at ang buhay na pinangarap ko noon. Mag-isa ako sa dilim. Basang-basa ng ulan at bitbit ang sumpa ng isang bilas na mas sahol pa sa demonyo. Wala akong ibang matakbuhan noon, Kabanong, kung hindi ang lumang kubo ng aking lola sa Siquijor. Bitbit ko ang malungkot na karanasan at durog na puso dahil sa paghihiwalay namin ng asawa ko. Sa lugar na yon ay naroon ang bunsong kapatid ni Lola, si Lolo Ben. Sigurado ka ba na kaya mong mag-isa rito? Hindi to kagaya ng nakalakihan mo. Opo, Lolo. Dito po muna ako. Hindi pa po ako makauwi sa bahay namin dahil ang alam nila, masaya kaming nagsasama ng asawa ko. Ilang araw pa lang ho kaming kinasal eh. Bakit? Ano bang nangyari sa inyong mag-asawa? Ay, nako. Ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Minsan nag-aaway din pero dyan kayo papatatagin ng panahon. Mahabang kwento po, Lolo. Magpapahinga po muna ako. Napagod po ako sa biyahe ko. Malalim na ang gabi pero hindi ako makatulog dahil sa pagkirot ng aking tiyan dulot ng barang ni Ate Rona. Biglang kumatok si Lolo Ben. Hawak niya ang isang langis at isang itim na bato. Risa, apo.
Hindi ka may sakit dahil sa pagod. May nakatanim na sumpa sa loob mo. Isang masamang uri ng barang mula sa taong may malaking inggit sa iyo. Alam ko po, Lolo. Kaya po ako napalaya sa bahay ng asawa ko. Dahil dyan, kaya lang bumaliktad ang sitwasyon dahil ako ang lumabas na masama. Gusto mo bang magantihan ang gumawa niyan sa iyo? Hindi na po, Lolo. Baka lalong hindi kami magkaayos ng asawa ko eh. Magpapalamig na po muna ako rito sa lugar nyo. Sigurado ka ba, Apo? O sige, tatanggalin ko na lang ang itinanim na barang sa iyo para hindi ka na mahirapan pa. Salamat po, Lolo. Paano niyo po pala nalaman ang kalagayan ko? May alam po ba kayo? Ay, naku, Apo. Ako at ang lola mo ay respetadong manggagamot dito sa baryo. Sayang nga lang at naunang nawala si ate. Mabuti na lang at naipasa niya sa akin ang kagalingan sa panggagamot. Ganun po ba? Ngayon ko lang po nalaman yun ah. Maliit ka pa lang noon. Mga 2 taon yata. Bitbit ka na ni ate sa baryo natin para manggamot. Iniiwan ka sa amin ng ina mo para maghanap ng trabaho sa Maynila. Pero nang gumanda na ang buhay niya dahil nakapangasawa siya ng negosyante, ay agad kanyang kinuha sa amin. 3 taon ka na yata nung kinuha ka nun sa amin. Hindi ko na po gaanong naaalala yon. Pero sabi ni Mama, may ipinamana daw sa akin si Lola. Yung antigong salamin. Kaya lang binigay ko na yun sa biyanan ko. Pero kinuha naman ng sinungaling kong bilas. Bakit ibinigay mo sa biyanan mo? Alam mo ba na may kapangyarihan ng salamin na yon? Kapangyarihan po? Tulad po ng ano? Ibibigay ko sa iyo ang lumang aklat ni ate. Mababasa mo doon at mapag-aaralan mo kung paano yon gamitin. Hindi naman po ako marunong sa mga ritual. Hindi mo naman kailangan ng ritual. Ang kailangan mo lang ay taimtim na dasal para mapalabas mo ang buong katotohanan. Doon ko nalaman na ang aking lola ay hindi lamang isang matanda noon sa baryo. Siya ay isang respetadong albularyo na kinatatakutan at iginagalang dahil sa kanyang galing sa panggagamot at pagbuwag ng mga sumpa. Malit pa lang ako noon nang iniwan ako ni Mama kay Lola. Pero nung nakapangasawa siya ng isang negosyanteng mayaman, ay kinuha niya na rin ako kaagad. Ang negosyo ng stepfather ko ay ang pagbebenta ng mga antigong gamit na kinahiligan ko rin. Sa loob ng maraming buwan ay namalagi akong mag-isa sa kubo ni Lola. Mabuti na lang at ginagabayan ako ni Lolo Ben. Tinis ko ang hapdi ng mga ritual at ang pait ng mga halamang gamot. Pinilit ko ring aralin ang mga gawain ni Lola hanggang sa natutunan ko ang kapangyarihan ng antigong salamin. Inaral ko kung paano gamitin ang enerhiya noon upang maipakita ko ang katotohanan sa likod ng ilusyon ni Ate Rona. Apa, hindi ka maghihiganti gamit ang galit ha? Munting paalala ko lang naman yan sa iyo, Apa. Maghiganti ka gamit ang katotohanan. Ipakita mo sa kanila ang tunay na mangkukulam ay ang taong nagtatago sa likod ng maamong mukha. Opo, Lolo. Ang tanging kagustuhan ko lang, lumabas ang totoo at maging maayos kami ng asawa ko. Hanggang ngayon wala pa rin akong balita sa asawa ko. Sigurado akong tuluyan ang nalaso ng utak niya ni Ate Rona. Kapag handa ka na, Apo, maaari ka nang bumalik sa kanila at ipakita mo ang buong katotohanan. Marami pa po akong kailangan na aralin para magtagumpay po ako, Lolo. Alam kong may mabuti kang puso, kaya magtatagumpay ka sa gagawin mo, Apo. Salamat po, Lolo. Nakalipas ang ilang buwan ng masusing pag-aaral at pagsisiyasat ko, ay alam kong hindi pa rin sapat yun para muling harapin si Ate Rona. Alam kong tuso ang bilas ko at malalim ang itinanim sa isipan ng asawa ko. Apa, hindi sapat ang karunungan kung mahina ang loob mo. Ang kalaban mo ay hindi lamang mahika ng bilas mo, kung hindi ang sariling takot mo
na matagal nang bumabagabag sa isipan mo. Opo, Lolo. Handa po akong harapin ang anumang pagsubok. Gusto ko po maging kasing tatag ng mga puno ng balete rito sa Siquijor. Dinala naman ako ni Lolo Ben sa isang kuweba sa dulo ng isla kung saan ang tanging liwanag ay mula sa mga alitaptap. Natutunan ko doon kung papaano paghiwalayin ang masamang hangin na ipinapadala ni Ate Rona noon mula sa kanyang sariling mahika. Pinatibay ko rin ang aking boses upang hindi ako manginig o matakot sa harap ni Ate Rona. Sa bawat salita ko ay dapat may kasamang puwersa na kayang bumuwag ng anumang kasinungalingan. Sa huli ay inaral ko kung paano malabanan ang mga alagang langaw ni Ate Rona para hindi na muling pumasok yon sa katawan ko. Tinuruan din ako ni Lolo Ben kung paano gumawa ng proteksyon gamit ang asin, insenso at dasal na mula pa sa lola ko. Salamat po, Lolo, at hindi po kayo napagod na turuan ako. Parehas tayo ng dugo kaya hanggat kaya ko tutulungan kitang makabangon muli. Hindi pa huli ang lahat para bawiin mo ang mga nawala sa'yo. Saka wala kang ginagawang mali, Apo. Ikaw ang nawalan, kaya lumaban ka. Alam ko pong mahalaga ang mga tinuro niyo sa akin, kaya hindi ko po makakalimutan ito. Dadalhin ko po to para mapangalagaan ng mga taong naaapi. Ang mahalaga, Apo, palaging malinis ang intensyon mo. Ngayon, alam ko nang malakas ka na. Maaari mo nang gamitin ang kapangyarihan ng antigong salamin para silipin ang nangyayari sa kanila nung hindi kanila nararamdaman. Sige po, Lolo. Susubukan ko na pong gawin. Alam kong sa unang pagkakataon magagawa mo ng tama ang kapangyarihan ng salamin ng lola mo. Ginamit ko na noon ang natutunan kong enerhiya para mapasunod ko ang antigong salamin. Nakita ko sa isipan ko si Ate Rona na komportableng nakaupo sa bahay habang ang asawa ko ay parang isang anino lang na walang kibo at sunod-sunuran. Nakita ko rin ang sisidlan ni Ate Rona ng mga langaw. Mas dumarami na yon. Ibinulong ko sa sarili ko noon na sa susunod na tatapak ako sa bahay na yon ay dala ko na ang hustisyang ipinagkait sa akin. Apo, isa pang buwan ng pag-aayuno at meditasyon. Kailangan nating selyohan ang iyong proteksyon para kahit ang pinakamalakas na barang ay tumalbog pabalik sa kanya. Sige po, Lolo. Marunong po ako maghintay. Ililigtas ko ang asawa ko sa babaeng yun. Lahat po ng tao sa bahay ay napasunod na niya sa gusto niya. Umisip ka palagi na kabutihan. Mabilis lang ang isang buwan at makakabalik ka na rin sa bahay na yon. Nanatili ako sa baryo ng lolo ko noon, Kabanong. Medyo malayo sa asawa ko at sa gulo ng bilas ko. Hinayaan ko munang lumipas ang panahon hanggang sa ang kagalingan ko ay magtagumpay sa gagawin kong pagbabalik. Ilang linggong pagsasanay pa ang dumaan. Dinala naman ako ni Lolo Ben sa Tagong Lawa sa kanilang baryo. Ang lawa doon ay kasing linaw ng kristal, ngunit kasing itim ng gabi ang kailaliman. Apo, bago mo harapin ng bilas mo, ay kailangan mo munang talunin ang pinakamalakas na kalaban, ang iyong galit at emosyon. Kung babalik ka doon na puno ng paghihiganti, ay kakainin ka ng sarili mong kapangyarihan. Handa na po ako, Lolo. Ano pa ho ang kailangan kong gawin? Inutusan ako ni Lolo Ben na tumitig sa tubig habang hawak ang kanyang gamit. Biglang nagbago ang refleksyon ko sa tubig. Hindi na ang refleksyon ko ang nakikita ko kung hindi ang imahe ng asawa ko habang kinakaladkad ako palabas ng bahay sa gitna ng ulan. Nakita ko rin ang isang imahe ni Ate Rona na tumatawa at tinatawag ang asawa kong Mama's Boy. Nakaramdam ako noon ng panginginig ng boses at mabilis na pag-akyat ng galit sa isip ko. Huwag kang padadala sa emosyon mo, Apa. Kapag nagpadala ka sa galit, mananalo ang bilas mo. Sige po, Lolo. Kailangan ko malampasan to para maging handa na akong humarap sa kanila. Maging kalmado ko lang palagi para hindi ka pangunahan ng emosyon mo.
Kailangan mong kontrolin ang emosyon mo nang sa gayon hindi ka maunahan ng bilas mo. Sa gitna ng refleksyon sa lawa ay nakita ko si Ate Rona na hinahawakan niya ang sisidlan ng mga langaw. Huminga ako ng malalim at pumikit. Iniisip ko ulit ang sinabi ni Lolo Ben na huwag magpapatalo sa emosyon. Sa gitna ng pag-iisip ko noon ay pinatawad ko ang asawa ko sa ginawa niya sa akin at pinalaya ko ang galit kay Ate Rona. Biglang kumalma naman ang tubig sa lawa. Ang imahe ni Ate Rona ay biglang naglaho at napalitan ng refleksyon ko. Isang babaeng puno ng kapayapaan at hindi na matitinag ng anumang barang. Ngayon ay ganap ka na, Apo. Hindi ka na lamang isang biktima. Ikaw na ang tagapagtanggol ng katotohanan. Ang iyong puso ay kasing tibay ng anting-anting na iyong dala. Salamat po, Lolo. Bukas na bukas din ay babalik na ako sa asawa ko. Hindi para pumatay, kundi para imulat ang mga mata nilang nabulag sa kasinungalingan. Kinagabihan ay naalimpungatan ako. Isang pangitay ng nakita ko sa panaginip. Nakita ko sa panaginip ang antigong salamin na nasa poder ni Ate Rona. Biglang lumiwanag yon ng isang itim na aura. Hindi alam ni Ate Rona na ang antigong salamin na ninakaw niya ay hindi lamang isang kagamitan. Yun ay isang hukom ng katotohanan. Dahil sa kabutihan ng puso ko at sa proteksyon na ibinigay ni Lolo Ben, ang sumpang itim na binuo ni Ate Rona sa akin ay bumaliktad. Ang bawat karayom na itinusok ni Ate Rona sa manika ay biglang naramdaman ng sarili niyang katawan. Sa panaginip ko ay kitang-kita ko ang takot sa mga mata ni Ate Rona habang ang mga itim na langaw na dati niyang ipinapadala ay isa-isang lumalabas sa sarili niyang bibig. Ang barang na itinanim sa akin ni Ate Rona ay bumalik sa sarili niyang dugo. Narinig ko ang sigaw ni Ate Rona noon dahil sa sakit. Isang sigaw yon na walang sino man sa bahay nila ang nakarinig dahil sa bigat ng itim na mahikang bumabalot sa silid niya. Nagising na lang ako noon na hinahabol ko ang aking hininga at basang-basa ko ng malamig na pawis. Kinaumagahan ay agad kong ikinwento kay Lolo Ben ang nasaksihan ko sa panaginip. Alam kong ang panaginip na yon ay isang babala para sa akin. Lolo Ben, nakita ko po. Ang salamin, gumana ito laban kay Ate Rona. Pero nakita ko rin ang panganib. Ang sumpang bumalik sa kanya ay gagawin siyang mas mabangis na parang hayop na nasugatan. Tama ang iyong nakita, Apo. Ang seryosong laban ay nagsisimula pa lamang. Dahil dito ay napagdesisyonan ko na huwag na munang umalis. Tiniis ko ang pananabik na mapalabas ang buong katotohanan kung ang kapalit naman noon ay ang kaligtasan ng asawa ko. Lolo, mananatili muna ako rito. Hindi ako babalik hanggat hindi ko nasisiguradong ligtas ang aking asawa. Mabuting desisyon yan, Apo. Nang sa ganon mapagandaan mo pa ang pagbabalik mo doon. Lolo, sa tingin niyo po, bakit kaya gumana ang kapangyarihan ng salamin kahit na hindi ko pa naman binubuksan yun? Dahil yon sa kabutihan ng iyong puso. Ikaw ang totoong may-ari ng salamin at tinutulungan ka lang niyang turuan ng leksyon ang umapi at nagnakaw ng gamit mo. Posible po palang gumana yon kahit na hindi niya ako kaharap? Oo, Apo. Dahil ang salamin na yun salamin din ng katotohanan. Tutulungan kanyang ibunyag ang katotohanan. Maaari ko po bang gamitin ang enerhiya ng salamin para makita ko ang kalagayan nila sa bahay? Siyempre, Apo. Sabi ko nga sa iyo, ikaw ang tunay na nagmamay-ari noon at wala nang iba pa. Habang patuloy akong nagsasanay sa baryo ng lolo ko, ay naging impyerno ang buhay ni Ate Rona sa loob ng bahay ng asawa ko. Ang antigong salamin na dati niyang itinatago ay naging isang sumpa na nakatitig sa kanyang kaluluwa. Nasa malalim na meditasyon ako ng gabing yun. Nakita ko si Ate Rona na napahapo siya sa kanyang lalamunan dahil sa matinding kirot. Katulad yun ang naramdaman ko noon nung naroon pa ako.
Sa tuwing sinusubukan niyang magsalita para makuha ang atensyon ng asawa ko, ay hindi boses ang lumalabas, kung hindi ang ugong ng mga itim na langaw na gustong kumawala sa kanyang bibig. Ang mga tusok sa ulo at tiyan na dating nararanasan ko ay nararanasan na rin niya. Tuwing dadaan din siya sa harap ng anumang salamin, ay meron mga uod na lumalabas sa kanyang balat. Hanggang sa hindi na nakayanan ni Ate Rona ang sakit at dinala siya ng asawa niya sa isang albularyo na malapit sa probinsya. Doon na pag-alaman ng pamilya na ang nararanasan niyang sakit ay kagagawan niya. Sinabi ng albularyo na ibinabalik ang sumpang binuo niya sa isang tao. Wala nang lunas ang gamot sa iyong karamdaman dahil ang sarili mong itim na mahika ang kumakain sa iyo. Ibinalik ng langit ang bawat tusok at langaw na ipinaranas mo sa isang inosenteng nilalang. Hindi totoo yan. Huwag ka maniwala dyan, be. Ricky, huwag ka maniwala sa matandang to. Binayaran lang siya ni Risa para siraan ako. Isang mangkukulam si Risa. Siya ang nagpadala ng mga uod na to sa balat ko. Pero Ate Rona, kitang-kita namin ang langaw na lumalabas sa bibig mo. Sinabi rin ng albularyo na galing sa iyo yung sumpang ito. Kasinungalingan! Ginamit lang ni Risa ang kapangyarihan niya para baluktutin ang katotohanan. Ako ang biktima rito. Alalahanin mo ang manikang nakita natin noon sa paanan ni Risa. Habang pinapanood ko sa meditasyon ng eksenang ginagawa ni Ate Rona, ay mas lalong bumigat ang presensya ng antigong salamin. Sa bawat pagsisinungaling ni Ate Rona noon, ay mas lalong humahapdi ang mga tusok sa kanyang tiyan at ulo. Tumingin ang albularyo sa asawa ni Ate Rona at sinabing yun ang kapalit ng ginawa niya. Ang taong ayaw tumanggap ng katotohanan ay tuluyan ng lalamunin ng sarili niyang kadiliman. Ang bawat tanggi niya ay dagdag na pako sa kanyang sariling krus. Yun ang tanging sambit ng albularyo sa kanila at naiwang tulala ang asawa niya habang patuloy na nagwawala sa sahig si Ate Rona at sumusuka ng itim na buhangin habang isinisigaw ang pangalan ko bilang salarin sa nangyayari sa kanya noon. Matapos ang bigong pagbisita sa albularyo ay bumalik na rin ang pamilya ng asawa ko kasama si Ate Rona sa kanilang bahay. Patuloy pa rin ang pagtanggi ni Ate Rona at sinisisi ako sa kanyang kalagayan. Kaya napagdesisyonan ko na rin bumiyahe pabalik doon sa bahay. Isang araw akong bumiyahe pabalik sa bahay ng asawa ko. Madaling araw na akong dumating sa bahay at mabuti na lang ay naitabi ko pa ang susi ng bahay. Hinintay ko silang magising hanggang sa bumaba si Ate Rona kasunod ang aking asawa. Hindi na kailangan magbayad ng sinuman para lumabas ang totoo, Ate Rona. Ang sarili mo ng budhi ang humahatol sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Ricky, paalisin mo siya. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Siya ang kumukulam sa akin. Risa, ikaw ba talaga yan? Itigil mo na ang pagsisinungaling, ate. Nakita ko sa isipan ko ang bawat hapdi na nararamdaman mo ngayon. Ang mga tusok sa ulo at tiyan na dati mong ginawa sa manikang nakita ko sa ref ay bumabalik na sa'yo ngayon. Ang mga langaw na ipinadala mo sa akin ay bumalik na sa iyong bibig dahil wala nang puwang ang mga alaga mo sa buhay ko. Umakyat naman ako sa taas ng kwarto at pumasok sa silid nila Ate Rona. Doon ay nakita ko ang isang maliit na aparador kung saan nakatago ang antigong salamin. Hindi ko naman alam na nakasunod pala sa akin si Ricky. Hindi ko muna pinansin ang asawa ko. Isa-isang nagising ang mga tao sa bahay hanggang sa lumabas na rin ng kwarto si Mama. Risa, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Nandito po ako para maisiwalat ang buong katotohanan, ang madilim na lihim ni Ate Rona. Itinapat ko ang antigong salamin kay Ate Rona. Sa harap ni Ricky ay nakita niya ang refleksyon ni Ate Rona. Hindi na tao kung hindi isang matandang mangkukulam na punong-puno ng sugat sa mukha at sa katawan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ni Risa ang lahat ng yan. Paano mo ba ipapaliwanag ang refleksyon mo sa salamin bilang isang matandang mangkukulam, Ate Rona? O Lola Rona? Gawa-gawa mo lang yan at puro ka lang kasinungalingan. Lumayas ka na rito!
Ituloy mo lang ang pagsisinungaling para ang susunod mong isuka ay ang mga karayom mong kalawangin. Muling sumuka si Ate Rona pero hindi na yun itim na lupa, kung hindi ang mga karayom niyang puro kalawang. Sa bawat pagsisinungaling niya ay mas lumalalim ang mga sugat at baon ng karayom sa kanyang katawan. Naiwang nakaluhod si Ate Rona sa sahig habang ang asawa ko at ang biyena namin ay dahan-dahang lumapit sa akin. Ang asawa naman ni Ate Rona ay nakatulala lang habang pinapanood siyang sumusuka. Hindi pa ako tapos. Akala mo ba ganun lang kadaling sukuan ka? Hindi mo alam kung anong mga isinakripisyo ko para sa kapangyarihang ito. Ako nang tatapos, ate. Hindi mo rin alam ang pinagdaanan ko para makamit ang hustisyang matagal ko ng pinaglalaban. Biglang itinaas ni Ate Rona ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa direksyon ko. Ang kanyang mga matay nanlilisik. May ibinulong siya sa hangin at sa isang iglap ay biglang tumahimik ang paligid na parang huminto ang daloy ng hangin sa loob ng bahay. Napahawak naman ako sa lalamunan ko dahil sa nararamdaman kong matinding pagsakal. Ngunit si Ate Rona ay muling sumuka ng mas maraming kinakalawang na karayom. Isang palatandaan yon na bumabalik sa kanya ang bawat sumpang ibinabato niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba maintindihan, ate? Ang bawat salitang binibitawan mo ay hindi na sa akin tumatama, kundi sa sarili mo ng kaluluwa. Tumigil ka! Huwag mo akong pangaralan! Nasa akin pa rin ang huling halakha! Sinubukan ni Ate Rona na dambahin ako gamit ang isang nakatagong itim na kandila, ngunit bago pa siya makalapit ay muli siyang itinumba ng sarili niyang katawan. Ang asawa ni Ate Rona ay nanatiling tulala at takot na lumapit sa asawa na unti-unti nang kinakain ng sariling sumpa. Humihiyaw noon sa galit si Ate Rona habang nakatingin sa akin. Napansin ko rin ang mga kamay niya ay mabilis na humugot ng isang maitim at madungis na manika sa kanyang bulsa. Akala mo ba karayom lang ang kaya ko? Papatayin kita sa paraang hindi mo malilimutan! Hindi ako natatakot sa'yo dahil ang lahat ng pahirap mo sa akin ay kusang babalik sa'yo. Mabilis na kinuha ni Ate Rona ang isa sa mga karayom na isinuka niya. Itinusok niya yon sa dibdib na manika. Kasabay nun ay napalud ako sa sahig habang sapu-sapu ko ang aking dibdib na parang may bakal na bumaon sa aking puso. Ang sakit na nararamdaman ko ay kakapiraso lang ng sakit na idinulot mo sa maraming tao, Ate Rona. Magdusa ka, Risa. Hindi ko hahayaang magdagumpay ka sa mga plano mo. Ako pa rin ang magwawagi, katulad noon. Sa kabilang banda ay nakita ko naman na inaalalayan ng asawa ko si Mama dahil nahimatay na siya sa eksena sa loob ng bahay. Kinuha naman ni Ate Rona ang isang botelyang may laman na likido at buhok. Ibinuhos niya yon sa sahig habang bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Biglang nagdilim ang paligid noon at ang mga anino sa pader ay parang humahaba na parang nagiging kamay na pilit na sumasakal sa akin noon. Ang bawat hagupit ng sumpa ni Ate Rona ay nagdudulot ng mga marka at kalmot sa braso ko. Sa gitna ng ritual ay biglang nanginig ang buong katawan ni Ate Rona at nagkaroon ng apoy sa gilid niya. Hindi tumama sa akin ang apoy, kundi ay mabilis na gumapang yon sa braso ni Ate Rona. Tingnan mo ang sarili mo, Ate Rona. Ang bawat karayom at ang bawat anino ay hindi sumusunod sa akin. Ang sarili mong kulam ang naniningil sa'yo dahil wala kang malinis na bahagi sa katawan mo na matataguan nila. Hindi maaari. Ako ang Panginoon ng mga aninong ito. Pagsisisihan mo to, Risa! Habang nagliliyab ang asul na apoy sa braso ni Ate Rona at patuloy siyang nasasakal sa sarili niyang mga anino, ay biglang sumigaw si Kuya Ray. Hindi na niya kayang makita ang pagdurusa ng asawa niya kahit na alam niyang ito ay dulot ng sarili nitong kasamaan. Mahal, itigil mo na ito. Maawa ka sa sarili mo. Tama ng pangungulam na yan. Lumayo ka rito, Ray. Huwag kang makialam.
Papatayin ko ang babaeng ito bago ako maubos! Rona, tingnan mo ko. Hindi na ikaw ang asawang minahal ko. Nagmumukha ka ng halimaw. Kung hindi mo ititigil to, ako na mismong tatapos sa sumpa mo. Dahil sa malakas na pagtulak ni Ate Rona kay Kuya Ray, ay tumalsik at nabasag ang ilang mga garapon ng orasyon sa gilid. Ang mga usok mula sa nabasag na bote na kulay ube at amoy ng nabubulok na karne ay mas lalong nagpagulo sa paligid. Sa desperasyon ni Kuya ay kinuha niya ang krus na pendant sa kanyang leeg at itinapon yon sa kanyang asawa, ngunit wala rin namang nangyari. Sinubukan din naman ni Kuya na yakapin si Ate Rona noon para pigilan siya sa pag-usal ng susunod na orasyon. Ngunit sa sandaling oras na yon ay nagdikit ang kanilang balat. Ang mga karayom ay lumalabas sa katawan ni Ate Rona at ito'y nagsimula na rin bumaon sa braso ni Kuya. Napasigaw si Kuya sa hapdi at kirot noon. Kuya Ray, lumayo ka. Ang sumpa niya ay parang lason. Ang sino mang humawak sa kanya habang isinasagawa ang ritual ay madadamay sa paniningil ng demonyo. Hindi ko siya iiwan. Rona, parang awa mo na. Bumalik ka na sa dati. Itapon mo na ang manikang yan. Hindi ko na mapigilan, Ray. Unti-unti na nila akong kinakain. Nanatiling magkayakap pa rin sina Kuya at Ate. Kahit ang sarili niyang polo ay unti-unti nang nababasa ng dugo dahil sa mga kalawanging karayom na lumalabas sa balat ni Ate Rona. Ang asul na apoy ay nasa pagitan na nila. Rona, mahal, piliin mo ko. Huwag ang galit mo. Piliin mo ang buhay natin. Itapon mo na ang manikang yan, parang awa mo na. Ito na ang huling pagkakataon mo, Ate Rona. Ang pagmamahal ni Kuya Ray ang huling harang para hindi ka tuluyang lamunin ng dilim. Itigil mo na to o pareho kayong mauubos! Natigilan naman si Ate Rona noon. Sa sandaling oras na yon ay nagbago ang kulay ng mga mata niya. Mula sa abong kulay ay napalitan niyo ng itim na kulay. Tiningnan niya ang mga braso ni Kuya Ray na punong-puno rin ng mga sugat dahil sa kanya. Nakita niya ang sakripisyo ng asawa niya, ang tanging taong hindi siya iniwan sa kabila ng kanyang tunay na pagkatao. Kung ititigil ko ito, mawawala ang lahat sa akin. Magiging isa na lang akong matandang lantutay. Pagtatawanan niyo ako. Kahit na ano pang itsura mo, basta ikaw ang mahal kong si Rona. Hindi kita iiwan. Piliin mo ako, mahal, dahil ikaw ang pinipili ko habang buhay. Patawarin mo ako, Ray. Hindi ko gustong saktan ka. Pero ang sumpa ay bahagi na ng pagkatao ko. Kung ititigil ko ang ritual, hindi lang ang kagandahan ko ang mawawala. Magkakaroon pa ako ng habang buhay na kaparusahan na alam kong hindi ko na matatakasan. Nanlisik ang mga mata ni Ate Rona at kinumpasan niya si Kuya Ray at tumalsik siya sa gilid ng hagdan. Nawalan ng malay si Kuya Ray dahil sa malakas na impact. Kahit na umuusok ang kanyang balat mula sa sumpang natamo niya, ay bakas pa rin sa muka ang pagmamatigas noon. Hindi siya sumuko hanggat hindi ako natatalo o napapatalsik sa bahay. Akala mo ba matatapos mo ako, Risa? Hindi ako papayag na maging sunod-sunuran sa binuo mong sumpa. Alam ko ang kapalit nito kapag tinanggap ko ang pagkatalo ko at hindi ko gagawin yon. Tama ka na, Ate Rona. Itigil mo na to. Maawa ka naman na sa sarili mo. Bakit pa ako hihinto kung nandito na ako? Kailangan kong tapusin ito. Ipinagpatuloy pa rin ni Ate Rona ang ritual niya sa manika kahit na alam niyang mas masasaktan siya sa gagawin niya. Sa buong tusok niya sa manika ay mahinang kirot lang ang nararamdaman ko kumpara sa nararamdaman ng sakit ni Ate Rona. Hinawakan ko ang harap ng salamin saka nag-usal ng isang orasyon. Hindi ako katulad ni Ate Rona na kayang gawin ng lahat para makasakit ng tao. Ang tanging gusto ko lang ay lumabas ang katotohanan sa harap ng pamilya niya at sa harap ng asawa ko. Bago pa ako makalapit kay Ate Rona ay hinawakan naman ng asawa ko ang kamay ko.
Ano na nangyayari sa'yo? Bakit may alam ka na sa ganito? Inaral ko ang pagiging albularyo para mapatunayan ko sa inyo kung sino ang nagsasabi ng totoo sa amin ni Ate Rona. Naalala mo pa kung paano mo ako kinaladkad palabas ng bahay niyo dahil mas pinili mong paniwalaan ang hipag mo kaysa sa sariling asawa mo? Patawarin mo ako, mahal. Hindi, wala akong alam. Nadala lang din ako ng emosyon. Akala ko totoo sinasabi ni ate dahil ang maliit na manika nasa paanan mo noon. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko alam bakit ako nagkakaganito. Dahil yan sa itim na mahika ni Ate Rona para maging sunod-sunuran kayong lahat sa gusto niya at mapaniwala sa mga kasinungalingan niya. Ngayon na nandito na ako, nawala na ang bisa ng mahika niya sa inyo. Kaya maniwala kayo sa akin. Walang maidudulot na maganda si Ate Rona sa inyo. Ngayong alam mo na ang lahat, Ricky. Ano nang gagawin mo? Lumayas ka na rito! Wala ka ng puwang dito sa bahay na ito! Huli na ang lahat. Hindi mo na ako mapapaalis dito. Kung may aalis man, hindi ako yon. Yang asawa mo! Ang kapal naman talaga ng mukha mo para sabihin yan sa akin. Ikaw ang nag-umpisa nitong gulo na to. Nandito ako para linisin ang pagkatao ko sa asawa ko at sa pamilya niya. Ah! Ang sakit! Ah! Ah! May pagkakataon ka pa, Ate Rona, para mawala ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon para aminin ang lahat ng ginawa mo sa akin noon. Yun lang ang makakapagpahinto sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Hindi ako magiging talunan, Risa. Kilala mo ako. Hindi ako basta-basta sumusuko. Mas pipiliin mo na lang bang mamatay nang dahil dyan sa pinaglalaban mo? Hindi pa rin sumusuko si Ate Rona noon at determinado pa rin siya sa kanyang ginagawang ritual. Napalood na lang siya nang bigla siyang sumuka ng itim na likido at isang tumpok ng kalawanging karayom. Halos napahiga na siya noon sa sobrang dami niyang sinusuka ng mga oras na yon. Kita sa katawan niya ang panghihina pero pilit niya pa rin itong nilalabanan. Bakit? Bakit mas malakas ka? Dahil ang kalakasan ko ay ang pagiging mabuting tao. Itigil mo na to, ate. May pagkakataon ka pa para magbago. Hindi mo na kailangan lumaban. Ang kailangan mo lang ay maging mabuting tao. Sa mga oras na yon ay biglang bumagsak ang katawan ni Ate Rona. Hindi siya namatay, ngunit ang kanyang mga binti at braso ay tila naging bato. Nabitiwan niya rin ang maliit na manikang hawak niya. Humihingi siya ng tulong noon sa asawa niya pero huli na ang lahat dahil hindi pa rin nagkakamalay si Kuya Ray. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig na hindi totoo ay dumodoble ang balik sa kanya. Dahil yun sa sumpa ng ninakaw niyang antigong salamin sa akin. Ang bawat kwento o palusot na binubuo niya ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang paralisadong katawan. Na parang ang kasinungalingan na sinasambit niya ay naging latigo na humahampas sa sarili niyang balat. Mahal, itigil mo na. Huwag ka nang lumaban at magsinungaling pa. Tanggapin mo na ang totoo para tumigil na ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Huli na po, Kuya Ray. Pinili niya ang landas na ito. Ngayong paralisado na siya, ang tanging buhay na meron siya ay ang kanyang isip at kanyang boses. Pero hanggat gumagawa siya ng kwento para pagtakpan ang kanyang tunay na pagkatao, ang sumpa ay mananatiling kaparusahan na hindi niya matatakasan. Pinanood ko si Ate Rona noon. Nakadilit ang kanyang mga mata at puno ng galit at pagnanais na lumaban, ngunit wala na siyang lakas na igalaw ang kahit na isang daliri. Hindi siya kinuha ng kamatayan pero iniwan siyang buhay para maging saksi sa sarili niyang pagkabulok. Isang reyna ng kasinungalingan ang tamang tawag sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at nanatiling paralisado si Ate Rona. Mabuti na lang hindi siya sinukuan ng asawa niya kahit na nalaman ang buong pagkatao niya. Sinilip ko si Ate Rona sa kanyang silid. Nakita ko siyang nakaiga na parang estatwa. Tanging bibig at mata lang niya ang kaya niyang pagalawin. Ang kaparusahan ng antigong salamin ay hindi naglaho kahit na pinagsisihan na niya ang lahat ng mali niyang nagawa.
Oras na para maglinis ka. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo palagi. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. At kahit na ganyan ang kaanyuhan mo. Maraming salamat, be. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Nagsisisi na ako. Kaya ako nagkaganito ay dahil sa sobra kong kasakiman. Matagal na kitang pinatawad. Mali ko rin naman dahil hindi kita binigyan ng atensyon kaya mo nagawa yon. Ako ang patawarin mo, be. Pangako ko sa'yo na ako ang magiging gabay mo. Pinanood ko silang dalawa mula sa pinto. Napansin ko ang panginginig ng labi ni Ate Rona habang kausap niya ang asawa niya. Gusto niyang magreklamo pero sa tuwing bubuka ang bibig niya para sa kasinungalingan ay nakakaramdam siya ng isang matalim na kirot na gumuguhit sa bawat kalamnan ng katawan niya. Muling humingi ng tawad si Ate Rona sa asawa niya. Sa sandaling aminin niya ang kanyang pagkakamali ay napansin ko ang pagluwag ng tensyon sa kanyang mukha. Hindi man bumalik ang lakas ng kanyang mga binti, pero ang kabutihan ng kanyang puso ay bumabalik na. Kaya bigla kong kumatok at pumasok sa kwarto nila. Sa wakas, ate, tinanggap mo na rin ang kamalian mo. Lahat ng nangyayari sa'yo ay may dahilan. Isang leson na sa'yo to, o sa lahat sa atin, na ang kabutihan palagi ang nananaig sa bawat desisyon natin sa buhay. Patawarin mo ako, Risa, sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Hindi ko hinihingi ang sagot mo ngayon. Pero, salamat dahil nakita ko ang tunay na kabutihan. Mahal na mahal kita, be. Doon ko nakita ang tunay na pagbabago ni Ate Rona. Hindi yun ang pagbabagong pisikal na inaasam niya, pero ang pagbabago ng ugali niya. Habang inaalagaan siya ni Kuya ay unti-unti na rin tinatanggap ang kanyang kalagayan noon. Tuwing gabi, imbis na ang mga sumpa at kwentong imbento ang naririnig namin, isang dalangin ng pasasalamat ang lumalabas sa kanyang bibig. Paralisado man ang kanyang katawan, ang kanyang kalooban ay naging busilak sa mga oras na yon. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog namin, isang malakas na lindol ang yumanig sa aming bahay. Ang anino ng dating kasamaan ni Ate Rona ay pilit na kumakawala sa antigong salamin na dahilan para kumawala ang itim na espiritu ni Ate Donna. Napukaw ang paningin ko sa isang itim na usok na parang lumalaganap papunta sa loob ng silid ni Ate Rona. Alam ko na ang masamang pakay ng itim na espiritu ni Ate Rona. Tutulungan niyang makabangon muli ang bilas ko kung magsasabi siya ng isang kasinungalingan at sabihin na hindi niya ninakaw ang salamin at muling manirahan sa kanya ang itim na espiritu sa katawan niya. Mabilis akong pumasok sa loob ng silid nila Ate Rona. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kulay ng abo at itim. Kapag tuluyan siyang nakinig sa itim na espiritu, ay tuluyan na siyang lalamunin ng kaparusahan. Wag, Ate Rona! Ang kapangyarihan ng salamin ay nakabase sa iyong mga kwento. Kapag nagsalita ka ng hindi totoo, hindi ka lang magiging paralisado kundi tuluyan ka ng mawawala sa mundong ito at mapupunta ka sa madilim na bahagi ng mundo ng mga demonyo. Risa, patawad dahil ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ako ang magnanakaw. Ako ang nagdadala ng sumpa sa sarili ko. Be, tama ang pinili mong desisyon. Tama ang ginawa mo. Huwag ka na magsinungaling. Talunin mo ang sarili mong emosyon. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Hinding-hindi kita iiwan. Tumigil ka ng espiritu ka! Hindi ako ang biktima! Ako ang may sala at tatanggapin ko ang aking kaparusahan! Sa bawat pag-amin ni Ate Rona noon, ang itim na espiritu ay napapaso. Ang bawat katotohanan ay naglalabas ng positibong enerhiya kay Ate Rona.
Imbis na gumawa ulit ng kwento si Ate Rona para magmukha siyang biktima, ay pinili niya ang harapin ang pinakapangit na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang itim na espiritu noon ay unti-unti na ring naglaho hanggang sa tuluyan na yung makawala. Be, ayos ka lang ba? May nararamdaman ka bang kirot o sakit? Wala, be. Ayos lang ako. Salamat. Salamat dahil hindi mo ko iniwan. Pangako ko sa iyo magbabago na ako. Mabuti na lang pinili mo maging mabuting tao. Ipagpatuloy mo lang yan, ate. May awa ang Diyos at darating din ang panahon na magiging maayos ang lahat. Susubukan ko rin na tanggalin ang sumpa sa iyo. Aaralin ko dahil sa nakikita ko ngayong may busilak na sa iyong kalooban. Maraming salamat, Risa. Hindi ako nagmamadali pero sana matulungan mo rin ako. Pangako ko na magbabago na ako. Hindi na ako maggagawa ng kwento at magsisinungaling para lang pumanig sa akin ng mga tao. Isang aral na ito sa akin na magsisilbing habang buhay na marka sa katauhan ko. Salamat dahil ginising mo ko. Nanatiling paralisado si Ate Rona noon. Pero sa gabing yon, nakita ko ang pinakamagandang bersyon niya. Hindi na siya ang babaeng takot malamangan o takot na mawala ng atensyon. Siya na ang babaeng nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng kanyang kahinaan. Ang sumpa ng antigong salamin sa kanya ay isang biyaya dahil yun ang nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tapat sa sarili, sa asawa niya at sa kamalian. Lumipas ang maraming pang taon. Gaya ng nakatadhana ay nanatiling paralisado ang katawan ni Ate Rona. Ang dating silid niya na puno ng pighati ay napalitan ng kapayapaan. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng atensyon sa pamamagitan ng panlilinlang. Siya ay naging inspirasyon ng bawat isa na ang lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Ray, Risa, tignan mo ang salamin. Hindi na ang itim na mahika ang nakikita ko kundi ang refleksyon ng isang pamilyang hindi sumuko sa akin sa kabila ng aking mga pagkakamali. Sabi sa iyo, mahal mas masarap ang pakiramdam kung pipiliin mo ang liwanag kaysa sa dilim. Mahal na mahal kita. Kahit anumang mangyari, ako ang kakampi. Sa ngayon, ang mahalaga na lang ang busilak mong kalooban na nakikita namin ngayon. Tama, ate. Tama ang pinili mong direksyon. Salamat dahil unti-unti mong tinanggap ang iyong pagkakamali. Isang gabi, sa gitna ng aming pag-uusap, ang antigong salamin na hawak ko ay dahan-dahang nagkaroon ng bitak. Isang senyalis yon ng paglaho ng sumpa. Ang mga bitak ay naglalabas ng isang maliit na liwanag na bumabalot sa buong silid. Hindi gumaling ang kanyang pagkaparalisado dahil yun na rin ang nagsilbing paalala ng kanyang mga maling desisyon. Ngunit sa sandaling oras na yon, naramdaman ni Ate Rona na ang isang uri ng kagalingan ay higit pa sa pisikal. Ang kagalingan ng kanyang kaluluwa noon na nakakulong sa madilim na mundo ay lumaya na. Ang bigat ng dinadala niya sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng naglaho. Ate Rona, ang antigong salamin. Naglaho na ang sumpa pero ang kaparusahan sa iyo ay mananatili. Salamat dahil sa wakas, nararanasan ko na rin ang kagaanan sa aking kalooban. Hindi na ako ang bilanggo sa sarili kong mundo. Malaya na ako. Hanggang sa huling hininga ni Ate Rona noon ay nanatili siyang paralisado. Pumanaw siya bilang isang pinakamagandang bersyon ng kanyang sarili. Iniwan niya ang isang magandang alaala na hinding-hindi malilimutan ng kanyang asawa at ng kanyang pamilya. Pinatawad ko na rin si Ate Rona sa ginawa niya sa akin o sa amin. Isa lang din siyang tao na hindi perpekto at nagkakamali. Ang kaparusahan na tinanggap niya ay galing din sa kanyang itim na mahika na itinanim niya sa kanyang sarili. Mahal, ngayon na lilipat na tayo sa sarili nating bahay magkakaroon ka na ng kapayapaan. Oo nga, mahal. Salamat dahil tinuloy mo pa rin ang magandang plano ng pamilya natin.
Siyempre, kaya nga ikaw ang pinakasalan ko dahil alam kong mahaba ang pasensya mo at hindi mo ako susukuan. Sa paglipat dyan sa bahay, magsisimula muli ang bagong yugto ng bahay natin bilang mag-asawa. Ang sakit ng sipa ng junior mo. Woo! Masaya ka yata na may sarili na tayong bahay ah. Huwag ka muna lumabas ha, para makabili muna si Papa ng maraming gamit natin sa bahay. Ikaw naman, mahal. Baka magalit ang baby natin. Biro lang anak ko. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan at mahagkan ka. Huwag mo pahirapan si Mama ha. Ako na lang ang pahirapan mo. Naging masaya ang pagsasama namin ng asawa ko noon simula nang lumipat kami sa sarili naming bahay. Biniyayaan rin kami ng isang anak na lalaki. 3 taon na siya nung araw na yon. Sa bawat araw na nagdaan ay naalala ko pa rin si Ate Rona. Bagamat pangit ang una naming pagkilala, ay naging aral naman siya sa buong buhay namin. Ang pagmamahal ni Kuya Ray sa kanyang asawa ay walang katumbas. Sa kabila ng mga sugat na natamo niya dahil sa maling gawi ni Ate Rona, ay nanatili siyang tapat at hindi niya iniiwan ang asawa niya, ay hindi ang tumitingin sa panlabas na kaanyuan, kung hindi sa kaluluwa ng taong pinili mong mahalin habang buhay. Ang pagsisisi ay hindi laging nabubura ng peklat ng nakaraan, ngunit yun ang nagbibigay ng pagkakataon para mabuhay ng may dangal at pag-asa. Wakas,